Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, tuloy-tuloy ang pagpapakita ni Ronald ng kabutihan kay Sheena. Kaya walang pagpilian ang dalaga, kundi tanggapin ang pag-ibig ng binata. Kaya masaya rin si Glory para sa kaibigan. At sabi niya ay maswerte. Kahit mababa o kaya ay mahirap ang buhay nila, ay may pinag-aralan at mayaman. Ganun pa man, hindi naalis ang pag-alala sa kalooban ni Sheena na baka dumating ang araw na maging malungkot siya kung malaman ng kamag-anak at pamilya ni Ronald ang pagkatao nito. At ngayon, ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang "Wala ba akong karapatan na magmahal?" Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Ano bang sabi ninyo na sorpresa ninyo sa akin, Mama? Sabihin na ninyo. Ganito yun, iho. Habang nasa California ako ay nagkita kami doon ni Shirley. Shirley? Sinong Shirley? Nakalimutan mo na yung kababata mo, pero pumunta sila sa Amerika ng pamilya niya. Noong nasa elementarya pa kayo. Ha? Hindi mo ba naalala? Kung pumunta dito sa bahay, ay naglalaro kayo doon sa hardin. Oo, Mama. Naalala ko na. Pero ano naman ngayon? Dalaga na siya at magbabakasyon daw. Ha? At gusto ko na siya ang mapapangasawa mo. Ano? Oo, iho. Huwag kang mag-alala. Dahil kung ganda ang pag-uusapan, ay hindi pa tatalo si Shirley. At marami pang tatalunin na artista kung sa ganda niya. Sorry, Mama. Pero may nobya na ako. Ano? Oo, Mama. At hindi ko siya ipagpapalit kahit sino. Talagang maswerte ka kay Sheena, sir. Talagang nakita ko ang kabaitan niya. Oo, Don.
Pero ano yung sinabi niyo, sir? Umuwi ang mama niyo mula sa Amerika at magbabakasyon dito? Oh, nandito. Oh, bakit pa parang malungkot ka, sir? Paano? May pinasalubong sa akin. At hindi ko alam kung ano mangyari sa relasyon namin ni Sheena. Abay, bakit naman? Paano? Habang nasa Amerika, ay nagkita sila ng kababata ko na si Shirley. Ngayon, ano naman ang kinalaman sa relasyon niyo ni Sheena, sir? Sinabi sa akin na uuwi raw at gusto ng mama ko na si Shirley ang mapapangasawa ko. Shirley? Alam mo naman na istrikta si mama doon. Pero kahit ano ang gawin niya, ay di niya masisira ang relasyon namin ni Sheena. Parang may katwiran ka, sir. Kung ganun, magugulo lang ang relasyon niyo ni Sheena. Kumusta naman ang relasyon niyo ni Ronald, anak? Mabuti kung wala kayong problema. Wala naman po, itay. Pareho kami na masaya sa relasyon namin. Mabuti kung ganyan. Dahil ayoko na magdusa ka dahil dyan. Pero nasabi ko na sa inyo, hindi mawala ang pag-alala ko sa aking kalooban. Sa palagay ko, hindi na dapat na mag-alala ka kung may ganyan na darating. Sa palagay ko, ay hindi ka pababayaan ni Ronald. Itay, ang mga bahagi ng pamilya niya ang inaalala ko. Sigurado na ang iisipin nila ay kayamanan lang ni Ronald ang habol ko. Alam kong hindi totoo yan. Dahil ang totoo, anak, pareho kayong nagmamahalan sa isa't isa. Opo, itay. Walang kaparis na pagmamahal ang inaalay ko sa kanya. At ganun din si Ronald. Ganyan din ang nadarama niya para sa akin. Tama. Wala namang dahilan na mag-aalala ka, di ba? Opo, itay. Hindi ko nga alam, itay eh. Hindi maalis sa isipan ko ang bagay na yan. Bago kita ihatid sa bahay ninyo, hindi bale at nakababa na si Glory. Gusto ko na mag-usap muna tayo dito sa kotse, ha? Ano bang sasabihin mo? Manda ka. Hihilingin ko sa itay mo na magpakasal na tayo. Ano? Oo. Pero hindi pa ako handa sa bagay na yan. Gusto ko na simulan na natin na bumuo ng pamilya natin, Han. Pero Ronald... Huwag ka nang tumanggi. Isa pang ipakilala kita kay Mama. Kuwan, Ronald, parang hindi pa ako nakahanda. Kailangan ihanda mo na ang sarili mo. Lalo na ang pagpapakasal natin, okay? Pero paano kung hindi niya ako matanggap ng mama mo? Kung malaman niya na ang kalagayan namin sa buhay. Hindi na problema yan. Maliban sa mayaman kayo, may pinag-aralan ka. Samantala ko, mababa lang ang naabot ko sa pag-aaral. Wala yan. Para sa akin, hindi problema mga yan. Lalo na, ako ang nasa hustong edad. Nakapagdesisyon ako para sa sarili ko. Hindi na kailangan ang pagpayag ni Mama. Huwag kang mag-alala. Walang makadlang sa gusto ko. Kahit pa si Mama. Kaya gusto kong kausapin ang itay mo at magpakasal na tayo, Sheena. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Nandito si Ronald, Itay. Ay, mabuti naman, sir. Papagsensyahan nyo na po ang simpleng bahay namin. Opo naman. At huwag na ninyo akong tawagin na sir. Ronald na lang po. Mahirap namang masaday dahil mataas ang pinag-aralan mo, sir. Hindi po yan ang pagbasehan. O sige, kung ganyan ang gusto mo. Itay, may gusto raw sabihin si Ronald sa inyo. Ganun ba? Ano bang sasabihin mo? Ronald, ikaw nang magsabi. Kuwan po. Sinabi ko na kay Sheena na hilingin ko ang pagpayag ninyo para magpakasal na po kami. Ano ka mo? Mahal ko po ang anak nyo. At wala naman dahilan o problema. May ipon na po ako. May sarili akong pera. At may negosyo pa rin. Kaya hindi maghihirap si Sheena sa piling ko. O sige, kayo nang bahala. Kung may usapan na kayo, hindi ko adlang, iho. Lagi mo tatandaan, anak, kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat po. At ang hangad ko lang ay ang tapat na pagmamahal mo sa kanya. At ipangako mo na hindi siya malulungkot sa piling mo. Dahil mahal na mahal ko ang anak ko na yan. Huwag kayong mag-alala. Ipangako ko po, Itay. Hindi po magsisisi si Sheena na makipag-asawa sa akin. Talaga? Hiniling ni Sir Ronald ang pagpapakasal ninyo? Oo, at syempre, mahal ako ni Itay. Kung saan ako masaya. At hindi siya kukontra. Ang swerte mo. Parang kailan lang na tinanggap mo ang pag-ibig niya. Tapos, kasal ang susunod. Pero, nag-aalala ako, Glory. Ano naman yan? Paano kung hindi ako matanggap ng pamilya niya? Hindi mo problema yan. Hindi naman silang makakasama mo, kundi si Ronald. Glory. Kung ako, ikaw, naku, hindi ko naiisipin yan. Dahil masisira lang ang nadarama ko at ang isipan ko. At ipakilala raw niya ako sa mama niya. Ay, talagang nag-aalala ako. Ano? Baka kung malaman niya ang pinanggalingan kong pamilya, lalo na ang dating trabaho natin. At hindi niya ako gusto para kay Ronald. Kung ganyan ang mangyayari, diyan mo makikita kung kaya kang ipaglaban ni Sir Ronald. O kaya ay hindi. Kung gaano katapat ang pagmamahal niya sa'yo. Akalain mo yan? Kasal ka agad, sir? Kausapin ko si Mama Tonton. Uy, parang nagmamadali kayo Para hindi na ako itulak sa sinasabi niyang kababata ko. Kahit sino pa siya ngayon, hindi ko ipagpapalit si Sheena kay Shirley. Tama. At hindi ang yaman ang base ng pagmamahal, Tonton, di ba? May tama ka dyan, sir. Alam mo yan. Alam mo naman ang nangyari sa nakaraan. Hindi ko na gusto na maulit ang nangyari sa una kong pag-ibig, na kung saan sinamantalan ni Mama ang nobya ko para hiwalayan ako. Ang masama, kinuha naman yung malaking halaga at saka lumayo, sir. Oo nga. Minahal ko si Jane, pero pera lang pala ang gusto niya sa akin. Pero si Sheena, sir, hindi niya kayang gawin yan. Oo, Dondon. Mabait na babae si Sheena. Kahit sabihin na nagmula sa mahirap na pamilya, ay mukhang hindi masamang babae si Sheena. Oh, hello Shirley, Iha. Kumusta ka na dyan? Hello, tita.
Hingi sana ako ng pabor dahil wala yung kinontak ko na susundo sana sa akin dun sa airport. Ano? Kaya pasundo po ako kay Ronald kung pwede. Ganun ba? O, sige. Sige, Iha. Sasabihin ko sa kanya. Please, tita. Hindi ko naman gusto na basta na lang ako mag-arkila ng kung ano-ano dyan sa sasakyan. Baka kung ano pang gawin sa akin. Kung malaman na isa akong balikbayan. At syempre, makita naman ninyo ang beauty ko. Oo, Iha. At samahan ko na lang si Ronald. Baka hindi kanya makilala pa. Sure, tita. I like it. Sige. At kausapin ko kung ano ang masasabi niya. Pero alam ko na hindi tatanggi yun. Thank you, tita. Bye. Mwah. Bye! Ay, ano ba naman si Shirley? Ang mabuti pa, kakausapin ko si Ronald. Girl, I need you. I need your love. Mabuti at nandito ka, Ronald, iho. May sasabihin ako sa iyo. Kahit ako, Mama, may importante rin ako na sabihin sa inyo. Sige, pero ang sasabihin ko pa ang una. Ano yan, Mama? Uuwi na si Shirley at hiniling na ikaw ang susundo sa kanya doon sa airport. Ano? Bakit ako? Marami dyan pwedeng arkilahin na. Totoo yan. Pero paano kung gawan siya ng masama, iho? Ano? O kaya ikaw nang sumundo sa kanya. Gusto mo man o hindi? Oh, sorry, Mama. Marami akong dapat asikasuhin. Gaya ng sinabi ko, marami dyan ang pwede na maarkila. Kahit ako na lang ang maghanap. Ano? Sorry, Mama. Oo nga pala. May sasabihin ako sa inyo. Oh, ano yan? Mag-aasawa na po ako. Ulitin mo nga. Kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa amin ni Shirley, kalimutan ninyo. Dahil hindi mangyayari. Ronald! Ipinaalam ko lang, Mama. Dahil hindi naman ninyo ako mahadlangan at diktahan. At makapagdesisyon ako para sa sarili ko. Dahil nasa tamang edad na ako. Ito na ang araw natin. Nakahanda ka na ba sa hiniling ni Ronald? Wala akong magagawa, Itay. Mahal ko si Ronald. At hindi ako makakatanggi. Baka magtampo at hiwalayan niya ako. Anak. Itay, mahal ko si Ronald. Baka mamatay ako kung mawala siya sa akin. Kung ganon, ihanda mo ang iyong sarili, anak. Opo, Itay. Nakahanda na po ako. At kung hindi ako gusto ng pamilya niya dahil sa hirap ng buhay natin, tatanggapin ko naman. At diyan ko mapapatunayan kung gaano ako kamahal ni Ronald. At kung talagang mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Maliban lang kung nabubuhay siya sa ilalim ng palda ng kanyang nanay. Itay? Anak, siguro naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. At hindi siya makapagdesisyon para sa sarili niya. Dahil susundin niya ang gusto niya. May nasabi sa akin si Ronald. Kahit pero maging dahilan na bumaba sa pedestal ngayon ng kinalalagyan niya, ay nakahanda siya.
Oh, Tita Marga, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Bakit po kayo tumawag? Malapit kayo at laging magkasama ni Ronald, di ba? Opo, Tita. Kung ganon, kilala mo ang sinasabi niya na nobya niya? Ha? Ay, kukuan, Tita. Ay, sumagot ka ng tuwid? Opo, Tita. Ano ba ang pagkatao niya? Mayaman ba? May pinag-aralan? Ano, sabihin mo na sana sa akin. Sorry, Tita. Pero mas mabuti siguro kung si Sir Ronald ang tanungin ninyo. Ano? Maintindihan niyo sana ako, Tita. Sige. Saan ba nagtatrabaho? Gusto ko siyang makilala at makita. Kuan, Tita, si Sir Ronald na lang po ang tanungin niyo. Sorry po. Hindi na sana ako tumawag sa'yo. Wala naman pala akong malalaman sa'yo. Pasensya na po, Tita. Galit kanina nang hindi ko sinagot yung mga tinanong. Ano ba naman si Mama talaga? Parang nakikita ko ang malaking problema ninyo ni Sheena, sir. Paano kung hindi pumayag ang mama mo na pakasalan niyo si Sheena? Wala nang magagawa si Mama. Pero paano si Sheena? Hindi kaya siya magtampo, sir, kung hindi gusto ni Tita Marga na siya ang pakasalan mo? Gaya ng sinabi ko, sa pagkakataon na ito, ang gusto ko masusunod. Paano na kung gawin din niya ang ginawa niya sa unang kasintahan mo? Diyan naman masusubok si Sheena. Pero alam ko, hindi bibinta ni Sheena ang pagmamahal niya sa akin. Ay nako, bakit naman kasi may ganyang mga magulang? Hindi nila binibigay ang laya sa mga anak nila na pumili kung sino ang magiging katuwang nila sa buhay. Sheena, nakahanda ka bang humarap kay Mama? Parang takot ako, Han. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Kung hindi, sorry na lang. Pero hindi sila ang masusunod. Ha? Ako ang makikisama sa'yo, hindi sila. Paano kung itakwil ka nila bilang anak? Ayoko naman na mag-away kayo dahil lang sa akin. Ngayon ba lang, ay sabihin ko na sa'yo, kahit itakwil ako na anak at wala kahit kusing akong mana, ay nakahanda ako. Ano? May sarili akong pera. May ipon ako. At meron din akong sarili na negosyo, maliban sa negosyo ng pamilya namin. Pero... Kung ganoon, hindi tayo maghihirap. At ipakita ko kay Mama na kayanin ko ang tumayo sa pamamagitan ng sarili kong paa. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Wala ba akong karapatan na magmahal? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Deep within, forever in my heart.